Magandang araw, kumusta ka? Alam kong nasasabi ka ng magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan, kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Eire. Noong June 28, 1886, pinanganak ang ika-12 mayor ng Manila na si Leon Ginto Sr. sa Bacoor, Cavite, kina Juan P. Ginto at Pia Gawaran. Kilala siya sa kanyang pamumuno sa lungsod noong panahon ng Commonwealth at post-war era. Si Guinto ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nag-aral din ng batas sa Eskwela de Derecho. Noong 1920, siya ay tinalaga bilang private secretary ng nooy dating Senate President na si Manuel Quezon. Dahil dito, nagkaroon siya ng koneksyon sa iba't ibang mga kilalang personalidad at politiko. Pagdating naman ng 1922, siya ay tumakbo sa posisyon ng Provincial Board Member ng dating lalawigan ng Tayabas at ngayon Quezon Province. Nang dumating ang taong 1925, siya ay naging kinatawan ng pangalawang distrito ng Tayabas sa mababang kapulungan at tumakbo naman bilang gobernador ng Tayabas noong 1928. Pero ito'y napaikli nang siya'y pinili bilang Commissioner of Public Safety ng dating Gobernador General na si Theodore Roosevelt Jr. Taong 1942, si Ginto ay iniluklok ng dating Manila Mayor na si George B. Vargas bilang susunod na mayor sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapon noong World War II. Sa ilalim ng pamumuno niya, maraming mga labor leader ang kanyang inilagay sa ilang posisyon ng lokal na pamahalaan at naging maayos ang pagpapatakbo ng lungsod. Nagtagal ang kanyang pamumuno hanggang 1944. Noong 1945, si Guinto ay inakusahan bilang war criminal dahil sa partisipasyon nito sa mga Hapon. Ngunit naglabas ng black amnesty si dating Pangulong Manuel Rojas dahil upang maiwasan nito ang kanyang pagdinig sa kaso. Matapos ang World War II, siya ay nagturo sa Lyceum of the Philippines University at naging dean ng College of Arts and Sciences sa parehong universidad. At pagdating ng 1955, ay muli siyang tumakbo sa pagkagobernador ng Tayabas at muling nanalo. Pinakasalan niya si Marta Montes na taga-Tayabas at nagkaroon ng 5 anak. Siya ay pumanaw noong 1962 sa edad na 66. Bilang pagpupugay sa kanya, 100 sa Manila ang ipinangalan sa kanya, ang Leon Ginto Street, na kumukonekta sa distrito ng Ermita at Malate. A gentle reminder from Eire Pereños na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in into our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our history with Eire.